Sama-sama tayo sa ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo. Isang magandang umaga po sa inyo, bayan ng Diyos. Magandang umaga rin po, Father. Tayong lahat, napakaganda ng awitin. Tunog bata, kabataan, may kasamang tunog matanda. At ito ay isang awit na kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos, inaangkin at minamahal niya. Sa kalendaryo ng simbahan, ang ika-26 ng Hulyo ay ang kapiyastahan ni San Joaquin at Santa Ana, mga lolo at lola ng ating Panginoong Jesucristo, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria, araw ng mga grandparents and elderly. Dito sa ating parokya, ang tawag natin ESPD Wico, Elderly, Sick, PWD, PWSN, the poor, the dying, the departed ones, the widows, the inmates, the grandparents, the orphans, and even the OFWs. Kaya halina, tayong lahat, napakabuti ng Diyos. Patuloy tayong matuto sa Kanya. Si Jesus ang ating sinusundan at ang mga banal na nangalaga kay Jesus, nagmahal kay Jesus. Ganon din sina San Joaquin at Santa Ana. Tanggapin natin sa Jesus. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan, hihingi ng kapatawaran ng mga ito. Sama-sama tayo malakas. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayong lahat, sama-sama nating kalambagin ng langit sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Tayong lahat, mga bata, kabataan at matatanda, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa awit tayong lahat. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sinasanuwakin at santaan ay maging magulang ng mahal na birengina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, mapakinabangan nawas, makapakinabang nawas sa pangako mo ang iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito namay parang isang taong sumagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siya nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataan lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay nilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ng mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at binisikan ng mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Atin pong ulitin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran, magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod.
Sumahin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at nakauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasig ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, timpunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. Sa ating mga physically present, lalo tigit ang mga grandparents and elderly natin, palakpakan po natin sila. Happy Grandparents and Elderly Day po dito sa ating parokya. Ngayong kapiyastahan ni San Joaquin at si Santa Ana. Sa ating mga bata at mga kabataan, palakpakan po natin sila. Ganon din ang mga kasamahan po natin sa ating pong FB Live. Lalo tigit ang mga ESPD Wico natin, di makasimba, at yung mga nag-aalaga sa kanila. Baka hindi nyo pa ho alam, Father, ano kayang ESPD Wico? Araw-araw po natin silang ipinagdadasal sa misa. Mga elderly, matatanda sila, sick, may sakit, nasa bahay man, nasa ospital, PWD, Baldado, PWSN, with the special needs, the poor, the dying, ang dami ring mga naghihingalo. No? Nasa bahay, nasa hospital of course, the departed ones, mga nauna na sa atin. Okay? Mga widows, mga byuda, the inmates, mga nasa piitan, the grandparents, of course, the orphans, mga ulila, nag-iisa na sa buhay, the OFWs natin. Okay? Mga hindi natin kasama ngayon dahil sa iba't ibang kadahilanan. Okay? Bagamat kababagyo lamang at patuloy pa yata, ay sige, sama-sama tayong nararito sa buwan na itong pinaghahandaan. At ako'y natatakot sapagkat dumating na ito ngayon. Katakot-takot ang araw na ito ng mga lolo't lola at ng matatanda sapagkat kinakabahan na kayo. Ramdam ko ang tensyon ng init, ano? Huwag kayong mababahala.
yung lahat ng inyong pinraktis, kahit bagyo-bagyo, makakalimutan yun pamaya. At huwag kayong mag-alala na kayo magkamali sapagkat alam na namin ang dahilan. Alam na namin. At saka, tandaan nyo, kayo lang ang nakakaalam ng inyong mga pinraktis. Dahil napakarami na ho ng busog na tayo kay Mother Julie. Palakpakan po natin si Mother Julie, atin pong kaibigan. Busog na. At binusog tayo sa talk niya, first part of our celebration. Bubusugin naman tayo. Binubusog ng salita ng buhay sa Jesus. Binubusog ng kanyang katawan at dugo sa komunyon sa Jesus. At pamaya pagkatapos nito ng misa ay mesa naman. Yung mga hindi naka-attend ng to kanina, hindi kakain pamaya. Uuwi kayo. Uwi na. Biro lang po yun. At masaya po tayo sa araw na ito. Gusto ko lang pong bigyan ng toon dahil masyadong napakaganda na ng talk. Feel nyo na ang pagtandangan nyo at ipinagmamalaki nyo na. Akin lamang pong mainam na may isi-share sa pagkakataong ito. Katulad po ng nasabi sa atin pong Ebanghelyo. May mabuting binhi, trigo, at mayroon namang masamang damo. Ang Diyos nagpunla sa atin ng kabutihan, siya ay pagmamahal. Walang ibang dahilan kung bakit tayo niya nilikha kundi dahil sa pagmamahal. Period. Hindi dahil sa may mahihita siya sa atin. Tingnan niyo ng mga hitsura. Ay hanggang hitsurang yan ay kaakit-akit sa Diyos. Kulubot. Wala nang ngipin. Wala nang buhok mapuputi na. Nilikha ng Diyos. Dahil siya'y pagmamahal, sa pagmamahal din. At ipinunla sa ating puso ang kapasidad na magmahal, kabutihan ang ipinunla, kabanalan. Nga lamang pagminsan habang lumalaki, nagkakaisip, tumatanda, ang ipinunlang kabutihan at kabanalan ng Diyos. Ang mabuting binhi, pagminsan, sumisipol ang masamang damo. At tayo po'y nagkakaintindihan dito. Sabi nung aking isang kaibigan, itong itinanong ko, ilang taong ka na? Parang, Father, huwag niyo namang itanong yan. Sabi ko, Father, mga 45 pa lang ako. Tumatanda ka na rin. Father, haba pa ang buhay ko. O bakit? Bad grass never dies. No. Tapos po ang kamay dito ng 90 anyos pataas. Meron ba? Wala. 80 anyos pataas. Aba, palakpakan po natin sila, no? 70 anyos hanggang 79. Aba, dumadami. Palakpakan po natin sila. 60 years old hanggang 69 years old. Aba, marami na. Palakpakan din natin sila. 50 years old hanggang 59 years old.
Hindi na kayo kakain pamaya. Hindi na kayo kasama doon sa elderly natin ay 60 years old and above na. Wag na. Diet muna kayo, ha? Bad grass never dies. Sabi nung iba, oo, Father, umaba ang buhay ko kasi kinaawaan ako ng Diyos kahit ako ay makasalanan, marupok, mahina, maraming pagkukulang at pagmamalapis kapalpakan sa buhay. Salamat, patuloy niya akong binubuhay. At ang kasunod nun ay, sige, sana naman ikaw ay maging mabuting trigo. Bago ka man lamang matodas. Palakpakan natin, yung lahat ng mga bad grass. Sana humaba pa ang buhay niyo. Patuloy na minamahal, kinakaawaan, pinapatawad at pinagpapasensyahan. At kung tunay ngang bad grass never dies, kung mamatay man, sana maging banal at ang buhay ay nakalaan sa Diyos. Lahat tayo sa ating buhay ay mayroong trigo at mayroon na namang damo. Sige lang. Sa banda-banda riyan, paghihiwalayin ito, sana mas kuminang at mas marami ang trigo na aanihin at pakikinabangan sa ating buhay. Kaya, panghuli po, gusto ko pong sabihin and I address this sa mga senior citizens and mga lolo at lola natin. Dami po nating natutunan kay Mother Julie. Huwag niyo po yung kalilimutan. Pero huwag niyo din pong kalilimutan na tayo nanggaling sa Diyos, dapat din tayo babalik sa Kanya. Patungo tayo sa Kanya. At kanino tayo kakapit? Sa matibay. Gusto mong humaba ang buhay? Kumapit kay Jesus. Ang daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag po kayong matatakot na habang tumatanda, nagiging madasalin, sumisimba linggo-linggo, kapag hindi na kayang sumimba, pumunta sa simbahan, sa TV na lang sumimba or sa radyo, sa cellphone, at magpasabi kay Father o sa inyong mga EMHC na kayo madalhan ng komunyon sa Jesus. Hindi lang ang salita ng buhay, ang tinapay ng buhay. Ang buhay na walang hanggan. Si Jesus ang nagsabing, kung sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan at muli kong bubuhayin sa huling araw. Huwag po niyong katatakutan na magpatawag ng pari kapag ka nasa kasalanan, kapag ka estado ng kasamaan, mahina na para humingi ng tawad sa sakramento ng kumpisal na itinatag ni Jesus para mabuhay muli ang buhay kaluluwa, buhay Diyos. At nang sa ganon, regular basis kay madalhanan ng tinapay ng buhay ng ating mga misyonerong mga EMHC. Palakpakan po natin sila. Salamat sa kanila. At kung hindi, kung kailan kayo naghihingaluna, saka ka lang kayo magpapatawag ng pare. Ay, hindi na kayo naintindihan. Hindi na kayo makahingi ng tawad. Hindi na kayo makapangumpisan.
Hindi nyo natanggap si Jesus ang tinapay ng buhay. Di ba? Kay Jesus tayo galing, kay Jesus din tayo babalik. Dapat maging mga mapuputing trigo tayo, sapagkat dilikat tayo ng Diyos na mga mapuputing binhi. Kaya, huwag nating katatakutan si Jesus na nagmamahal sa atin, na gusto niya tayong makapiling maging banal, kalugod-lugod sa Kanya, hindi lang humaba ang buhay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At si Jesus ang magbibigay nito sa simbahang Kanyang itinatag sa pamamagitan ng mga sakramento na Kanyang itinatag para maging daluyan ng pagpapala. Huwag katatakutan si Jesus. Huwag kalilimutan si Jesus. Meron akong isang napuntahang 80 years old na may birthday. Father, ang akin hong tatay na ito'y limot-limot na. Makakalimot na. At nagsosolo na lagi, tahimik ko. Parang malungkot. Pero Father, pag binigyan nyo ng pera, masaya at maligaya, sumisigla. Sabi ko, nako, yan ang sikreto ng mga senyor. Tama ka. Pag ang senior citizen at lolo't lola, tamlain, masakit ang ulo, magagalitin, nako, nakahiga at dahoy-huyin. Walang pira yan. Pero, bigyan mo ng pira yan. Nako, lipa yan. Yung gusto mong humaba ang buhay ng mga senyor, kargahan mo. Kaya mga anak, mga apo, bigye, laki-laki. Kung gusto nyo humaba ang buhay. Pero sabi niya, Father, di ba dapat pag ganyan tumatanda, di ba dapat lalong si Jesus dapat ang kinakapitan? Talaga. Sabi ko, oo nga. Si Jesus nga dapat. Ang salita ng buhay, ang tinapay ng buhay, ang daan, katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Kaya magandang paalaala sa mga senior citizens. Masayang Kristiyano ka ba? Opo. Dahil sa pira? Hindi. Ayos din yan. Pero si Jesus, dahil kay Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon at ang mga senior citizens. Ang lahat ay magditayo para sa panalangin ng bayan. Kasama ni San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakakaalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya at ng pamayanan at ng simbahan ng ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga anak naway laging magmahal at kumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo, naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Inaalala natin ang mga nagpamisa sa araw na ito, mga may birthdays at anniversaries ngayon, mga ESPD week natin. Naalala na natin si Sister Senny, may sakit, Couples for Christ. At ang iba pang ang dami-daming pinagdadaanan sa buhay, mga nasalanta ng iba't ibang mga kalamidad dito man sa atin o sa ibang lugar. Daming baha, sunog, lindol, gera, pagkawasak na maraming buhay, bahay, at ikabubuhay. At ang lahat ng mga tao na nawawalan ng pag-asang mabuhay sa mundong ito. Lahat ng mga children, youth, and adults. Iligin natin ang lahat ng ito sa tulong at panalangin din ng Mahal na Birhen, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panginoon Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan, pagbuklurin mo ang aming mga anak na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumahin niyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong sa Jesucristo, kami nalilingid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa mga makakaluhod po at kaya ng powers, pwede pong lumuhod. Kung hindi naman po, pwede na lamang pong umupo o kaya na may manatiling nakatayo kung saan po kayo komportable. Bakit tayo may paggalang na ginagawa ito? Sapagkat ang tinapay at alak ay magiging katawan at dugo ni Jesus. Siya ang tinapay ng buhay. Ang buhay na walang hanggan. Na ating tatanggapin sa banal na komunyon at hindi makikita at pinaglilingkuran sa araw-araw nating buhay. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod naman sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Santo Papa, at Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kapanian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalo tigit ang aming ipinagpapamisa sa araw na ito at ang aming mga ninuno, magulang na nauna na sa amin. Kawaan mo sila at patuloy niyo sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabaring Maria na Ina ng Diyos, Reyna ng lahat ng mga banal, tagapag-ampon ng mga Kristiyano, takbuhan ng mga makasalanan. Kaysa ni San Jose, na kanyang kalininis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal kasama sina Santa Ana at San Joaquin, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ay nagmula sa Diyos. Minamahal niya, patungo rin tayo sa Kanya. Kanya tayo mga minamahal na mga anak, mga bata, kabataan at matatanda, maging sino man tayo, tayo Kanyang tinatanggap. Kaya naman, sama-sama nating awitin ngayon ang panalangin ng mga anak ng Diyos.
kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa anumang kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Sabihin mo sa iyong katabi ng naka-smile, sana si Jesus ang ligaya mo. Sana si Jesus ang ligaya mo. Peace be with you. Peace, peace, peace. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo, mukha ng mahabagin, mapagmahal at mapagpatawad na Ama, ang nagpakababa upang tayo kanyang itaas ang lumimot sa sarili para tayo kanyang alalahanin. Siya nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan ng tunay nating ligaya. Mapapalad tayo ngayon at tatanggap sa Kanya sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga naniniwala kay Jesus na nasa estado ng grasya, na kaibigan ni Jesus at nagnanais tumanggap sa banal na komunyon, katawan ni Kristo. Amen. Gawa na kayo ng pagpapasok. Espiritu Santo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hiniling namin kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali ang lahat. Sama po natin sa ating mga panalangin ang mga intensyon at pamisa para sa pasasalamat. Para sa paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ni Maria, ang ating mahal na Birheng Maria. Sama rin po natin sa ating mga panalangin ang mga intensyon at pamisa ng ating mga benefactors at sponsors at mga may mabubuting loob na natulong sa ating parokya. Para po sa kapayapaan ng kaluluwa, Nina Maria Yodalin Reig Evangelista, Juanito Hernandez, Julio Melicia Tenorio, Gorgonio Teodosio Hernandez, Marcon Ligaya Yosabel Hernandez, Erickson Lianto, Cesario Salisi. Gayon rin po sa pasasalamat Nina Alex and Gingging Siman and family, Gina Ibatan at mga anak, Christ Madre Roa, Ronya and family, Pancho and Pray, Villa and family. Gayon din po sa karawan ni Anthony Brian Mayormita. Isinama na po natin sila sa atin pong misa ngayong araw na ito. Bago po natin tuloy ang tapusin ang ikalawang parte ng atin pong makabuluhang pagdiriwang ng grandparents and elderly day, ESP Diwigo Segap dito sa ating parokya. Gusto ko pong magtaus-puso magpasalamat. Hindi po ito magiging makabuluhan at magiging matagumpay kung hindi pinagsama-sama ng mga maliliit, mabubuting ambag ng bawat isa. Okay? Palakpakan po natin ang lahat po ng mga kasama natin sa ating pagdiriwang commentator, readers, alternites. Basically, sila po ang nagpatakbo nitong ating choir, alternites with rondalar, harmonia na. At talagang bagong choir na po ito ngayon. Ano? Mga kabataan, palakpakan po. Mga kabataan po natin, collectors, ushers, sokom, kagaling-galing nila. Of course, sa mga matatanda natin, ito yung ating mga EMHC, palakpakan po natin sila. Ating pong food committee na ating mga nag-market po nito at na nag-ayos po nitong iba't ibang mga organisasyon at ang mga sponsors po na nagbigay in kind or in cash at ang Segap na namamahala nito sa pamumuno ng mag-asawang Sister Lucy at Brother Topis. Palakpakan po natin ang core group under po sila ng Family and Life, si Sister Rhea at si Brother Brother Arion. At lahat po ng mga gumalaw dito, PPC, PFC, organizations po natin. May bago tayong napakagandang kortina sa DMIC Annex Hall. Palakpakan natin galing po sa PWPN. Dating apostolado ng panalangin ng atin pong mga bagong upuan sa atin pong dining hall. Galing po kay Tita Arlene. Palakpakan po natin siya. Ang mahogany. Tayo ho ang nagbayad ng labor. At patuloy pong gumaganda at talaga namang nakakatuwa ang atin pong parokya. Buhay na buhay, mga children and youth and adult po natin. Okay? Pagkatap, of course, si Mother Julie, palakpakan po natin na talaga namang lagi natin kasama. Pagkatapos po ng misa, mesa naman tayo. Okay? At para lamang po sa maayos na
daloy ng ating pong pagkain. Dito po sa parting ari pong narinig. Dini po yung mga mahinang lumakad, yun pong wag mo lang masagoy ay tutumba na. Yung mga PWD, para po dini. Kung kayo ay malakas pa sa kabayo, wag ho kayo dini. Sabi ng inyong mahihina laang. Kaya ho tayo may mga upo ang ganyang 12. Yan po'y para sa mga PWD, mahihina. Sa parokyang ito, sila po ang ating first priority. Kaya special ho kayo. Dapat kayo narito sa una. At kayo rin sa pagkain malapit, una kayong kakain. Ayaw ko kayong pahirapan. At kung gusto nyo mag-CR, naroon lang, ay CR na. Okay? Dito kayo. Dito. Hindi ibig sabihin ni magkakasamang tropa kayo ng inyong mga kasamahan. Doon kami. Hindi nga. Yung mga PWD mahina. Dine. Kakalikarin mo doon. At doon sa malapit sa sa migrahe, doon yung malalakas. Kasi malalakas at makakapalang mukha. Yun yung mga performers natin. Doon ang mga performers. Kasi doon din yung entrance ng mga magpe-perform. Okay? Doon naman kayo, performers. At yun naman mga manunood, supporters lamang, na hindi naman kayo sumali sa pagsayaw, at saka mamumula lang kayo, at tama rin. Hindi kayo sasayaw, hindi kakanta, doon kayo sa loob ng annex hall. Doon kayo kakain. Maliwanag? Para po pagkatapos ng kain, diretso na agad tayo. Okay? Maliwanag? At yun namang ating mga children, youth, and adult na mga talagang narito na day in and day out narito sa parokya at very at home dito. Huwag naman kayong makikipag-unahan sa pagkain. I-assist nyo naman ang mga lolo't lola, ang mga matatanda sa pagkain, Baka kayo pang maunang kumain. Sa huli tayo. Kung may tira pa ang mga yan. Okay? Sa huli tayo. Be kind not to animals, to grandparents and elderly, to ESPD Wigo. Kapag kami mga matatanda't mahihina, bumabait. Inaayos mo. Bait-baiti pa ng kaunti. Bait-baiti pa. Be charitable. Okay? And then lastly, siguraduhin niyo po mga senior citizens at saka mga grandparents, nakakain kayo ng husay at iinom ng gamot pagkatapos. Baka sa sobrang inyong ka-excited na hindi na kayo kumain, ay kayo malipasan, ay kayo ay mahilo din ni pamaya. Matindi ho ang tensyon ng laban. I tell you, matindi ho yan. Sapagkat hindi na ho ito healthy at friendly competition. Wala na yon. Dati ganun pa. Kasi pag healthy, friendly competition, Father, baita na ba hindi? Pagkakatapos din na may galit. Talo kami. Hindi na ito healthy and friendly competition. Ito'y labanan ng dangal at tsak na kahiyan. Ay talagang yung iba'y puspusan. 4 na araw pa bago mag-contest, Father, nagpapahinga na kami. Ay yung iba'y, Father, ngayon pa lang ho kami magpapangipangita. Di ba? Father, away-away na kami. Mayroong gano'n. Anyway, I know, nag-enjoy kayo. I know, nagtawanan kayo, and that's wonderful. I know, lumabas the good in you. Music has its own magic. Pagsayaw has its own magic. At yung pagiging together has its own magic. Amen? Kaya sa mga matatalo po, don't you worry.
sapagkat may vitamins kayong iuuwi. Ascorbic acid at B1, B-complex, kasama ang Skyflakes. Panalo kayong lahat. Ang lahat ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. May nakasama po tayong mga taga-Malbar dito. Palakpakan po natin sila, sina Brother Philip at Tess Dalangin. Pasensya na kayo, kami ganito dito sa amin. Masaya kami. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging mapagmahal at mahabaging Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinanggap na natin sa Jesus. Masaya naman natin siyang mahalin at paglingkuran sa iba. Salamat sa Palakpakan Diyos. natin ang Panginoon. Enjoy the rest of the day.